Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen po, dito po ulit tayo sa ating daily Bible study sa Rema Pills. So yan po, tutuloy po natin yung ating topic o yung ating pinag-aaralan po. Ang topic po natin, ito po yung 6 quick reminders from Galatians. Amen po. Ulitin ko po, 6 quick reminders from Galatians. Nung mga una po, ay nakapagturo na po sa atin yung ibang pastor, si Pastor Ramean at si Pastor Maya. Yung kay Pastor Ramean po, sabi niya ron sa number 1, don't live approval of others. Ibig sabihin, hindi natin, kumbaga, hindi tayo titingin doon sa ibang tao na para tayo ay mapansin. Amen po. Nung pinapakinggan ko nga po si Pastor Ramean, sabi kong ganun, dito proud na proud yung mga tao sa Bible, yung mga yung mga Pariseo, yung mga Pariseo. Diyan sila yung mga pari, diyan sila kumbaga yung mga Saduseo. Ayan yung mga nila, kumbaga parang gustong-gusto nila. Amen po, na-appreciate sila ng mga tao pagka meron silang ginagawang bagay na maganda or mabuti, lalo na po pagka nagpe-pray sila, di ba? Sabi ng Bible, gustong-gusto nila doon sa maraming tao para nakikita na sila ay nagpe-pray talaga. Amen, para para mapuri. Pero kasi pagka ganun po ang pangyayari sa ating buhay Kristiyano, sinabi po ng Panginoon, okay, natanggap mo na yung para sa iyo. Amen po. Kaya po, kumbaga, wag natin asamin yung para sa atin na nakapurihan. Amen po. Doon tayo sa ibibigay ng Diyos sa atin. Kasi ang ibibigay ng Diyos sa atin ay lifetime at eternity. Amen po. At yung number 2 naman po, kay Pastor Maya, sabi niya gano'n, you are not defined by your past. So yun, nga po siya ron, binigay niyang verse doon, yung Galatia 2:20, na kung ako man ay nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay para sa akin. At habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, sabi niya gano'n, ako ay nabubuhay sa anak ng tao na nagbigay at nag-alay ng buhay para sa akin. Amen po. So ayan yung mga quick reminders. Amen po. From Galatians. Ngayon po, tuloy natin yung topic natin. Dito po sa number 3. 3 na po tayo. At number 4. So yun, dalawa po yung sa atin ngayon. Okay po. Sabi niya ganon sa number 3, your worth is in Christ, not your job or education. Amen po. Kung meron man tayong magiging halaga, amen po, sa atin, ay ito ay kay Kristo. Ito po ay sa Panginoon. Amen po. Hindi ito doon sa sarili nating kakayanan. Sabi niya nga po ron, yung job, yung trabaho natin, kung ano yung ginagawa natin para sa Panginoon, or yung kaalaman natin. Amen po. Makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Galatians chapter 3, verse 27. Tignan po natin. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Galatians chapter 3, verse 27. So yan, sabi niya pong gano'n sa verse 27, ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y bautismuhan sa Kanya. Amen po. Ulitin ko po, sabi niya gano'n, ang buhay mismo ni Kristo. Yung lifestyle ng Panginoon mismo. Sabi niya gano'n, ang isinuot sa atin, o sa inyo, o sa atin, na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Kaya nga, tayo po ay tinatawag na Christian, or Kristiyano, meaning like Christ. Amen? Na parehas tayo, na sabing ganun ng Bible ay nabautismuhan sa Panginoon. Amen. Kung paano siya namatay, na dapat tayo ganun yung pagkamatay natin pero hindi na. Kasi bakit siya na? Pero kung mabubuhay, parehas tayo. Amen po. Ang sabi niya ganun, your worth is in Christ, not your job or education. Kumbaga, yan yung pagiging halaga natin sa Panginoon. Amen po. Tignan po natin, minsan pa po dito sa Romans chapter 6, verse 23. Tignan po natin. Sa Romans chapter
6 verse 23, ito po yung sinasabi niya. Sabi niya ganon, sa Romans chapter 6 verse 3. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Amen po. Kumbaga, parehas tayo eh. Amen. Yung baptism, yung tinatawag na immerse or ilubog, kumbaga, nandoon na hindi na tayo kagaya ng buhay natin dati. Iba na tayo. Kaya nga po, di ba, pagka nababautismohan tayo, ako po nung first time kong mabaptize, natatandaan ko po doon sa Lemery, Batangas, yung unang camp ko po ata iyon, na natatandaan ko na nabaptize ako ron. Hindi ko naman alam yung ganun eh. Ang alam ko, binyag, nung hindi pa ako naboborn again. Pero kahit na hindi ko alam yon, gusto ko na mawala na yung dating pagkatao. Nung nakilala ko ang Panginoon, gusto ko siya na yung maging katulad ko. Pero sobrang wala pa akong alam nun sa mga spiritual na bagay. Sa Bible, wala pa akong alam nun. Pero meron doon sa loob ko na gusto kong maging ganun. Na gusto kong maging katulad ni Kristo. Pero dahilan nga sa hindi ko pa alam yung mga bagay na yon, ay sinubukan ko lang. Tinry ko lang na mangyari sa buhay kong ganon. At alam niyo po, nung time na pag-ahon ko, meron akong ibang yung bagay na naramdaman doon sa katawan ko na nawala. Hindi ko alam kung ano, kasi nga hindi ko alam ipaliwanag kung ano yung bagay na yon. Pero nung pag-ahon ko doon sa tubig, para akong nakaramdam ng kakaibang saya. Para akong nakaramdam ng ibang galak doon sa loob ko na hindi ko alam, ay sign pala yun ng paglilibing. Amen po, ng dati natin pagkatao. At pagbangon mo nung time na yon, ay iba ka na. Amen. So yan po, kaya nga sabi niyang ganun, di ba po, sa Galatians chapter 2 verse 20, kagaya ng sinabi ni Pastor Maya kahapon, na kung ako man ay buhay, hindi na ako yung nabubuhay. Hindi na kumbaga, hindi na mahalaga sa akin yung dati kong pagkatao, kung sino man ako at kung ano man ako. Ang mahalaga sa akin, sabi niyang ganun ni Apostol Pablo, at kung ako man ay buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, ako ay nabubuhay sa anak ng Diyos na nagbigay ng buhay at nag-alay ng buhay para sa akin. Amen po. Kaya nga, hindi dahilan doon sa mga gawa natin, hindi doon sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating talino, yung halaga natin. May mga time, may mga tao po na talagang very proud sila sa sarili nila. Amen. Na nandoon sa isip nila na kahit walang Diyos, kasi bakit? Matalino eh, malakas eh, ay may madiskarte eh, maabilidad. May mga taong ganun, lalo na sa mga medyo talagang may kakayanan, di ba po? Hindi mawawala yan eh. Kaya nga, tamang-tama po yung magpagkakasunod-sunod nung topic natin, kasi sa number 1 eh, di ba sabi niya ganun, don't live approval by others. Hindi yung, kumbaga, sa ibang tao okay ka. Ang dapat, hindi yung maganda, secondary, na maging okay tayo sa ibang tao. Kasi, di ba sabi rin ng Panginoon sa word niya, sa salita niya, love your neighbor. Amen po. Kumbaga, maging okay din tayo, pero mas maganda kung magiging okay tayo sa Diyos eh. Kasi kahit na hindi ka okay sa ibang tao, pero kung okay ka kay Lord, amen po, magiging okay ka rin sa iba. Pero kung magiging okay ka sa iba at hindi ka magiging okay para sa Panginoon, so wala rin. Kasi panandalian lang eh. Yung fame, ibig sabihin yung kasikatan, yung pagiging popular ng bawat isa sa atin habang naglilingkod sa Panginoon. Ay, ang galing naman magturo, ang galing naman sa tugtog, ang galing naman sa ganito, ang galing naman sa ganun. Dapat hindi na yun yung value natin eh. Ang value natin, ang worth natin ay dapat kagaya sa Panginoon. Ang Panginoon nung time niya halos walang kumbaga nung gumagawa lang siya ng maganda, marami rin taong sumusunod sa kanya. Pero
nung time na hinihingan na siya ng magandang bagay, na gumawa siya ng himala at wala nang maipakita, wala nang naniniwala eh. Kasi bakit? Hindi naman siya ganun. Amen po. Ang tinutumbok niya nung time ng ministry niya ay yung maging okay siya sa Ama. Amen po. Para kasi bakit? Kasi kung okay ka sa Ama, magiging okay ka sa lahat eh. Kung okay ka sa Panginoon, magiging okay ka sa lahat. May mga time na hindi ka okay sa iba, pero kung nandoon sa iyo si Lord, makikita nila yun. Kahit hindi mo nasabihin na mabait ka, kahit hindi mo nasabihin na masipag ka, hindi mo nasabihin na talagang nagtatrabaho ka, hindi na. Kasi bakit? Makikita yun. Amen po. Kaya nga, hindi dahilan doon sa sarili natin. Amen po. At isang verse pa po dito sa Romans chapter 10, verse 12. Tignan po natin. Romans chapter 10, verse 12. Sabi niya ganon, dito sa number 3. Sa verse 12 sabi niya, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat. At siya ay mas maganda at siya ay mas masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. So hindi na tayo kasi tayo tinatawag tayong Gentile dati. Tinatawag tayong Hentil. Ngayon lang tayo tinatawag na Kristiyano kasi nga sumunod tayo sa Panginoon. Pero kasi nung Old Testament, ang Diyos ay nakatingin lang doon sa bansang Israel. Amen po. Sabi ng Bible, kahahabagan niya yung gusto niyang kahabagan at kapupuotan niya yung gusto niyang kapuotan. Pero most of the time ng Bible, ang Israel lang po ang talagang nandoon yung paningin ng Diyos. Amen. Ngayon, bakit ngayon tayo parang tayo na rin ay isang apple of the eye ng Panginoon? Kasi bakit? Sumunod na tayo sa Kanya. Yung halaga niya, parang tayo na. Kaya nga kung nasa sa atin ang Panginoon o nasa atin si Kristo, amen po, yung paningin ng Diyos Ama para sa atin, ay nandoon na rin yung pabor. Amen po. Ulitin ko po, sabi niya ganoon, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil, iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Amen po. Kung dati, nandoon tayo sa katatayuan nating hindi okay o hindi maganda o hindi kaaya-aya sa Panginoon, ngayon po ay nandirito na tayo sa time na talagang yung mata ng Diyos ay nakatuon na po sa atin. Kasi bakit? Dahilan sa Panginoon. Dahilan sa Panginoon, dahilan sa nabaptize tayo sa Kanya. Amen po. Hindi lang nga lang tayo nabaptize sa Panginoon kundi sa Holy Spirit din. Kaya nandoon na yung atensyon ng Diyos. Amen po. Para sa atin. At last pa po dito sa topic natin sa number 3, tignan niyo po yung Romans 13. Sabi niyang 13 verse 14. Ito po yung last verse natin dito sa number 3. Sabi niyang ganun, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Kaya nga po, kung ano tayo noon dati, hindi na tayo dapat ganun. Dapat bago na tayo. Dapat iba na tayo. Kung nabubuhay man tayo, sabi niyang ganun, hindi na tayo. Kasi nung unang lumabas tayo sa mundo, tayo yun Kasi bakit? Natural. Amen? Na nature ng tao ay yung natural na hindi pa siya nabuborn again. Pero ngayon, iba na tayo. Kaya nga po, minsan sinasabi ko, pagka nagtuturo po ako, sabi kong ganun, pwede naman nating sabihin, nagkakamali tayo, pero wag naman natin sabihin tao lang. Amen? Kasi hindi na tayo lang. Hindi na tayo lang, o hindi na tayo basta-bastang tao. May tao ba naman na pwedeng magpalipat ng bundok, patalunin niya sa dagat? Nagagawa na natin yun Amen po. O yung mga ibang situation na gusto natin baguhin, nagagawa natin Yung sakit, napipigilan natin Pag kailangan mo ng pinansyal, nagkakaroon ka So, hindi ka na ordinaryong tao lang. Amen po. Ikaw ay tao, yes, pero hindi lang.
Meron ka ng kakaibang buhay. Meron ka ng kakaibang value. Amen po. Sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng ibang tao. So yan po yung number 3 natin. Ulitin ko po. Your worth is in Christ, not your job or education. At number 4 po, ito yung sabi niya, you are not longer a slave. You are now a child of God. Nung hindi pa tayo nababaptize sa Panginoon, tayo po ay mga alipin. Amen? Tayo ay, kumbaga, no choice ng mundong ito. Na kung ano yung magiging takbo ng mundong ito, ayun tayo. Na susunod tayo sa kasalanan. Kasi nga bakit hindi ka pa baptize eh. Pero ngayon po, dito sa number 4, sabi niya ganoon, you are no longer a slave. You are now a child of God. May naalala po kong isang kanta, di ba? May kanta pong sabi niya ganoon, I'm no longer a slave, defeat. Sabi niya, for I am a child of God. Hindi na tayo alipin eh. Yes, tignan niyo po, no? Minsan, sasabihin ni Apostol Pablo na siya ay alipin ni Kristo. Pero magkaiba po kasi yung meaning nun. At magkaiba po yung sinasabi nitong verse natin ngayon. Na hindi na tayo alipin. Ito ay hindi na tayo alipin ng kasalanan. Yes, tayo, hanggat maaari, dapat maging alipin ni Kristo. Maging alipin ng Panginoon. Masyadong malalim yung mga Kristiyanong ganun. Kasi bakit? Talagang ka na. Talagang yung buhay mo, wala na talagang halaga para sa'yo. Gusto mong magkapera, hindi na pwede, ganito, ganyan, lahat. Buong buhay mo, buong pangarap mo. Kasi bakit susundin mo ang Panginoon? Pero sa kabilang banda, pag ikaw ay slave, pag ikaw ay alipin ng Panginoon, kumbaga, sa Kanya ka rin naman naasa. Ibig sabihin, kahit gusto mo magtrabaho, hindi ka na. Kasi bakit? Di ba po, sabi ni Pastor Boy, nandoon na siya sa time ng hindi pagtatrabaho eh. So, anong meaning nun? Hindi ibig sabihin na ayaw niya. Amen? Pero kasi kaya niya na humingi directly sa Diyos. Amen po? Kaya nga, kung buong buhay natin, ulitin ko po, magkaiba yung sinasabi ni Apostol Pablo na alipin siya. O yung sinasabi naman rito na you are not longer a slave, you are now a child of God. Magkaiba po yan kung talagang i-analyze po natin. Okay po, tignan po natin yung Galatia chapter 4, verse 27. Tignan po natin. Galatia chapter 4, sabi niya ganun, verse 27. Sabi niya, ayon sa nasusulat, magsaya ka, o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakararanas ng hirap sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangulila kaysa babaeng may asawa. Kung titignan po natin ito, at kung itutuloy po natin yung pagbabasa nito, nakalagay po yung original text niyan, o yung original na pagkakasabi po niyan, dito po sa Isaiah chapter 54. Amen po. Verse 1 hanggang doon po sa dulo. So yan, tingnan po natin, no? Isaiah 54 verse 1. Dito po yung kinuha yung text na yan, o yung verse na yan sa book po na Isaiah. Sabi niya gano'n, ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel. Umawit ka, o Jerusalem, ang babaeng hindi manganak, sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Verse 2, gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kortina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ng dakong iyon, pahabain mo ang mga tali, ibaon ng malalim ang mga pantulos, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa, pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Huwag kang matatakot o panghinaan man ang loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya, malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan, hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel, kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Amen po. Kaya nga, hindi na tayo magiging slave, sabi niya gano'n, o hindi na tayo magiging
alipin. Kasi bakit? Tayo noon dati, sabi niyang ganon, mas mapalad pa yung babaeng hindi nanganak. Ibig sabihin, bakit? Si Yahweh Amen po. Sabi niya ganun yung magiging asawa niya at magiging tagapagligtas niya. Kung titignan po natin dito sa Bible, 'di ba, na nakita natin nung time ni Sarah, nung time ni Hagar, o nung mga ibang babae pa na talagang halos hindi sila magkaanak, maging si Mary, amen po, si Mama Mary, amen, maging yung tatay ni maging yung magulang ni Samuel. Amen po. Marami sa Bible na mga ganyan pero tignan nyo po, sila pa yung mga talagang pinagpala ng Panginoon. Amen. Kasi bakit? Aalisin sila ron sa kahihiyan Aalisin sila ron sa hindi magandang tingin ng tao. Kaya nga, sabi niya ganon, you are not a longer slave. Hindi tayo mananatiling alipin ng kasalanan. Amen po. Kasi bakit? Sabi niyang ganon, ngayon ikaw ay anak na ng Diyos. Amen po. Kaya nga ulitin ko, sabi ng kanta, I'm no longer slave defeat, for I am a child of God. Pagka naririnig ko yung kanta na yun nung dati, talagang, kumbaga, nakakaramdam ako ng kapuspusan ba. Doon sa puso ko na-encourage ako kasi bakit? Matagal ako naging slave. Alam ko rin naman po ay kayo. O tayo, 'di ba? Ng maraming bagay. Pero dahilan nung nakakilala na tayo sa Panginoon, nakilala na natin si Kristo sa buhay natin. Ayun yung isang pinakamagandang part ng buhay natin. Amen po. Kasi bakit? Yung ginagawa natin ay hindi lang pang dito, kundi pang langit. Amen po. Kaya nga, doon balik ako sa number 1, kung gumawa ka man ng anumang bagay, ay sa Diyos natin ito gawin. Laging kinukot ni Pastor Eli, kung may gagawin kang bagay, wag mong isipin sa tao mo ginagawa. Amen po, kundi sa Diyos. Kasi bakit? Kahit nasabihin mong ayaw mo nang sumunod, pero pagka kay Lord mo iisipin yan, kay Lord mo gagawin yan. So, kay Lord ko to gagawin. Amen po. Kumbaga, nandoon yung magiging masaya ka lang Nandoon yung magiging masipag ka lang, nandoon yung magiging magaang sa loob na nagawin natin ito. Kaya nga, ulitin ko po, number 2, sabi niya ganun, kung tayo man mabubuhay, ay dapat hindi na tayo. Kasi kung tayo pa rin, walang mangyayari sa atin. Ngayon, nabubuhay tayo kay Kristo. Ngayon natin nararanasan yung mga ibang pangyayari sa buhay. Amen po. So, yun po. Maraming salamat po sa bawat isa na nakapakinig at nakapanood po ng ating daily Bible study. So, mag-abang po ulit tayo para sa mga susunod na araw para po makita natin kung ano yung tinatawag na 6 quick reminders from Galatians. Amen po. Mag-pray po tayo. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat kami sa hapon na ito, Panginoon, sa mga natutunan namin nung nakaraan, ngayon at sa mga susunod pa, O Diyos. Kaya dalangin namin, Lord, na bigyan mo kami ng Espiritu, Panginoon, Lord, ng pagtanggap, O Diyos, sa iyong salita. Na maka-encourage amin ito, mapalakas, Panginoon, Lord, yung mga spiritual namin, O Diyos. Kaya naman po, Ama, ang bawat tagapagturo mo, Panginoon, Lord, sa ganitong gawain ay mas i-anoint mo pa po, O God. Maraming salamat, Ama, sa hapong ito, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So yan, maraming salamat po sa bawat isa at God bless po sa ating lahat.